Magandang hapon po sa ating lahat. Oras na naman po ng ating salusalo mula sa salita ng ating Panginoon. Makipagbukas po kayo sa akin dito po sa aklat ng Job chapter 8 verses 11 to 13. Job chapter 8 verses 11 to 13. Ang buhay na walang Kristo. Ang sabi po niya rito, ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay kundi sa matubig at malamig na lugar lamang. Ito'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulan. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos, pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ano po ba ang mangyayari kapag ang isang halaman ay inilipat natin sa isang lugar na hindi naman akma sa kanya? Di po ba not suited for that plant? Kagaya sana ng cactus. Hindi po ba ang cactus, siya ay naaakma doon sa mga maiinit na lugar lamang at yung lotus naman sa matubig na lugar? Hindi po ba kapag inilipat natin ang mga halaman na iyon sa isang lugar, siyempre, mamamatay. At ganyan din ang isang tao na walang Diyos. Ang sabi po niya rito, ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar lamang. Kasi ito yung lugar na siya ay naaakma. Kapag ito ay ililipat, kapag ito ay inilipat na sa mainit na lugar, sabi niya rito, ito'y unang nalalanta. At kapag ito ay natuyuan, syempre, ito ay mamamatay na. Hindi mabubuhay. At ganyan ang taong walang Panginoon. Kapag ang isang tao ay walang ugnayan sa ating Panginoon, siya ay patay, mga kapatid. At pinapaalalahanan tayo dito sa talata na ating binasa, na ang taong walang Panginoon, ang taong walang kinikilalang Diyos, sabi niya dito, pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Kapag kinalimutan na niya na may Panginoon na nagbibigay ng pag-asa, kapag kinalimutan na niya na may Panginoon na nagbibigay ng buhay, tiyak na magkakaroon na ng kamatayan ang kanyang buhay. At pinapaalalahanan tayo dito na sana palagi tayong nakakonekta, palagi tayong nakaugnay sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay. Huwag tayong mawala doon sa ugat ng ating pananampalataya. Bagkos, palagi sana tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Dahil ang sabi po niya dito sa Awit chapter 92 verses 12 to 14, yung unang sabi niya doon, ang taong walang Panginoon. Di po ba sabi niya dito, ang taong walang Diyos, pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. At kapag ang tao naman ay nakakonekta lagi sa Panginoon, nakaugnay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, sa kanyang pag-asa, ang sabi niya dito ay tulad ng palmera ang taong matuwid, tatatag ang buhay, cedar ang kagaya, kahoy sa Libanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Kapag ang isang tao ay palaging nakaugnay, nakakonekta sa ating Panginoon, ang sabi niya dito ay tatatag ang buhay, katulad ng isang palmera, kagaya ng isang kahoy sa Libanon, na cedar na isang malagong halaman. At ang sabi pa dito, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami at tuloy ang pagbunga. Kahit na ang punong ito'y tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Amen.
Kaya piliin natin ang palaging nakakonekta sa ating Panginoon at sana huwag tayong lalayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa iyong paalala sa bawat isa sa amin dahil tunay nga po kung wala ka, kung malayo po kami sa iyo, Panginoon, kami po ay tuyo, kami po ay walang sigla, kami po ay walang pag-asa. Ngunit kung kami po ay nakakonekta lagi sa iyo, tuyak nga po, Panginoon, ang kalakasan, ang pag-asa, ang kasiglahan ng aming pamumuhay at ang aming pananampalataya. Maraming salamat po, Ama. Patuloy na ikaw ang siyang magbigay ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.